back to our Love Radio Top 10 Countdown. Once again, my name is DJ Uncle De Gol, your countdown master. This Saturday, sa mga nag-prepare po ng mga panangalian ng lunch, saktong-sakto. Dahil may special guest po tayo sa ating Love Lounge. At eto na. Ang ating special guest for today is a former Awit Awards winner for Best Performance by a New Male Recording Artist. Ayan, imagine mo, ganda ng record na yan. Please welcome Mr. John Mello. Hello, magandang tanghali po lahat sa buong Metro Manila. Isa pong karangalan na ako'y ma-invite dito sa 90.7 Love Radio. Yan. At sa mga kaibigan ko sa Amerika. Ang ngayon po ay gabi po. Sa kasalukuyan, binabati ko po kayo lahat na nakikinig. Yan, Sir John Mello, welcome to Love Radio. At lahat ng mga kabisyo natin ngayon ay nanonood na. Hindi lang tayo live sa radyo, kundi live din tayo sa ating Facebook sa Love Radio Manila. So welcome. Balita ko, Sir John, ikaw ay US-based na. So kailan po kayo nakarating dito sa Pinas? Yung pagbalik ko ngayon? Yes po. Last Monday lang ako dumating. Wow. Pero sa Amerika, more than 20 years na ako sa 20 Amerika. years ka na. So thank you so much na pinaunlakan niyo po yung aming imbitasyon na ma-interview ka namin dito sa Love Radio. Ako dapat ang magpasalamat kasi at least naalala niyo ang kanta ni John Mello na alam mo ba ng 1992 ay pinapatugtog niyo rin po yung kanta kong Hanap-Hanap Kita. Ayun nga, yun yung isa pong memorable na at karangalan ko na tiniplay ninyo yung kanta ko nung Hanap-Hanap Kita. Composed ni Venice Saturno. Yung kaya naman pala. Siyempre, inawit po ni Mr. John Mello. Hanap-Hanap Kita. Yun po yung nanalo kayo ng Awit Awards for Best Performance by New Male Recording Artist. Bakit naging unexpected yung pagkapanalo nyo pong yun? Kasi po nung 1992, marami kami finalists, more than 10. At isa sa mga sikat na finalist si Chad Borja. Opo. Yung kanta niyang Ikaw Lang. At si Willie Garte, yung Bawal na Gamot. At saka si Calvin Miliado, sikat po nung panahon na yon. Kumbaga, hindi ka mahilig sa musika kung di mo sila kilala. Ako naman po pakiramdam ko hindi ako mananalo. So kumbaga sa bracket na yun, talaga mga superstar din yung kalaban mo doon. So hindi mo in-expect na ikaw yung mananalo. Actually, hindi ako pupunta sa Awit Awards. Tinawagan lang ako ng composer na si Venice Saturno. Punta daw ako kasi finalist ako. So kasi iniisip ko pag pumunta Pero hindi mo pa alam na ikaw mananalo. Hindi ko alam kasi pag pumunta ako, parang ini-expect ko na mananalo ka. So parang nakakahiya naman pupunta ka. Pinilit niya paano ako. Pag di nanalo? So parang gano'n. Kumuha na ako ng Barong Tagalog sa bahay namin kasi taga Malate ako, malapit lang ang CCP. Pagdating ko doon, yun, unexpected. Nanalo ka. Kaya nga nang ako in-interview, nagsalita ako sa stage, hindi ko alam kung anong sinabi ko. At nang tinawag yung pangalang John Mello, ang naalala ko si Ella May Saison katabi ko. Yes. Yung kumanta ng Till My Heart Aches In. Kinalabit niya ako na, uy, manalo ka. As in, ayoko pa tumayo kasi baka nanaginip lang ako Hindi pa nag-sink in. Hindi talaga. Kaya nang kinalabit niya ako kung si Ella May Saison man yun o sino, kasi alaala ko si Ella May Saison, baguhan pa lang singer noon So makita ko sa stage, yun. Nagpasalamat ako. Yun. Unexpected. Siyempre yung mga tatay natin dyan, kilalang kilala ang Mr. John Mello. Kasabayan mo, sina Sir Chad Borja, sabi mo nga. Kahit sina Ariel Rivera. Yes, Ariel Rivera. Nauna lang si Ariel sa akin ng 1 year or 1.5 years. Sir Ariel Rivera. Ayan, tingnan mo nga naman ang panahon. Pero ito na nga, kasi kayo po ay US-based na. So, hindi mo na naipursu yung career mo after that Hanap-Hanap Kita made a hit kasi nag-US na po kayo. Ayan. Ano po naging buhay ng isang John Mello sa Amerika? Nagbago pong buhay ko kasi nga po sa Philippines ako, nag-tour lang ako sa Canada. Tapos pag tour ko sa Canada, naisip ko ba maganda pala ang buhay sa abroad. So from Canada, lumipat ako ng US. At doon, nag-iba po ang buhay ko sa US na katulad po rin po ng mga OFW na
iba yung buhay sa Amerika at ibang buhay sa Philippines. Alright. So, yung buhay mo sa Philippines, naging parang matinee idol ka. Kita ko yung mga pictura Hindi naman matinee Sir idol. John Singer Melo. lang. Parang mga agamulak yung datingan, Richard Gomez. Siyempre. Pero nung nasa Amerika na po kayo, hindi na kayo naging singer. Ano na po naging trabaho ng isang John Melo sa Amerika? Meron po kaming dental business ng aking magandang asawa na si Dr. President Silvestre Melo. Yun. Shout out po si Doc. Baka nanonood si Doc. Hi, isa po sa Newark at isa sa Milpitas, California to my beloved wife and also my daughter Zoe Prisha Melo. Yun. So dental business. Yan. So malayong-malayo po sa singing, sa entertainment. Oo nga eh. Kaya nga pumunta rin ako dito ngayon kasi reunion namin ng CEU College of Dentistry Batch 1992. Aba, so Sa December 18 yan po sa Luneta. Kaya binabati ko po yung kabatchmate ko. CEU College of Dentistry 1992. Isang dentist din pala. Oh, yan nakilala na natin isang Mr. John Melo maliban sa talent yung pagiging singer / dentist / doctor. Ayan. Kaya naman pala, ang ganda ng ipin ni Sir John, no? Parang gusto kong hiramin. Pwede ba hiramin yan, sir? Balik ko lang pa after mag-shoot. Pero so, yung buhay mo sa US, ibang-iba, of course, sa naging buhay mo sa Pilipinas. Pero ang nabalitaan ko rin, Sir John Melo, ay hindi nga lang naging, of course, naging dentist, naging singer, naging sportscaster ka rin. Mahilig ka rin sa sports. Tulad na lang ng boxing. Alright. Boxing. So, sa boxing, sino-sino na bang mga boxing superstars na nakita mo in person, in flesh? Siyempre, ang ating kababayan muna, si Manny Pacquiao. Yan, Senator Pacquiao. Jandrel Casimiro. Nonito Donaire. Tapos sa mga superstar naman, ang ano ko doon si Errol Spence, si Sean Porter, Keith Thurman, Terence Crawford, Juntay Wilder, Oscar De La Hoya. Halos lahat ng kalaban ni Manny Pacquiao. Floyd Mayweather Jr. at Floyd Mayweather Sr. Senior, pati senior. At marami pa pong boxing. Boxing kasi po mahilig po ako sa boxing. Ayun. Nagbabox din po ba kayo? Hindi naman. Hindi mo naman. Parang na-entertain ka lang sa boxing. Na-entertain lang ako. Kaya makikita po nila yan sa aking YouTube channel na John Melo Sports News and Entertainment. Yun. At saka sa aking Facebook channel na John Melo Sports News and Entertainment. Kung sino po yung nakasama kong mga boxing at mga NBA superstars. Ayan, talking about NBA. Kasi ako hilig din ang manood ng boxing. Pero syempre mas mahilig ako sa basketball. Ayan. Yung shoot bago dribble. Ay, syempre na-shoot din, tsaka ka mag-dribble. Ganun yun eh. Pero eto na nga, Sir John, sa NBA naman, kasi bihirang-bihira yung mga Pinoy na makarating ka ng Amerika para manood ka lang ng NBA games. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa, maliban sa kantahan, sa videoke, sa sports naman, mahilig tayo sa basketball dito. So, sino-sino po yung mga... ano po bang NBA team ang kinakampihan nyo po? Siyempre, taga San Francisco area kami naka-base. So, siyempre, yung Golden State Warriors. Uy! Stephen Curry pala ito, si Sir John Melo. And, of course, nakita mo na si Steph in person. Lahat po ng team ng Golden State, Steph Curry, lahat po yan ay nakasama. Nakita ko na Raymond Green, si Wiggins, at sina Klay Thompson. Yan. What about other players? Mga si superstar? LeBron James, si Nikola Jovic, si Luka Doncic, yung kamukha ko raw. Kevin Durant. Napansin nyo si ba? Wiggins, James Harden, yan. At marami pa pong iba. Sir John, napansin nyo po ba? Kasi sabi naman kasamahan ko dito sa Love Radio, kamukha ko raw si Luka Doncic. May hawig po ba? Mas pogi ka pa nga doon eh. Ako yan ang sinasabi Walang ko. sinabi si Luka sa'yo. Talaga. Sabi nila, luka-luka daw ako. Luka-luka, Doncic. Ayan, Doncic. But anyway, so, yan, boxing, basketball, yan yung mga sports na nakahiligan mo, nakita mo na yung mga superstars. Ang tanong, bakit bumabalik-balik pa rin sa Pinas ang isang John Melo? Lalo na ngayon na may awitin ka itong malapit na ang Pasko. Kasi nga po nung 1992 nang nirelease yung kanta ko at saka 1994, pop ang kanta at saka ballads.
sabi ko, sayang, sana nakagawa ako ng Christmas song. Alright. Na kasi every Christmas piniplay. So sineswerte naman ako kahit papaano na pe-play yung kanta natin every Christmas, yung malapit ng Pasko. At banggitin ko lang po ang composer po at music. Ang lyrics po nito ay si Jimmy Borja. Aba. Siya rin po ang nagpasika, siya composer din po ng kantang Sana Ngayong Pasko ni Ariel Rivera. At sabi niya sa akin, ito po ang kanyang backup o kasunod na kanta ng follow-up song ng ito nga pong malapit na ang Pasko. So, ikaw po yung napili niya kumanta nun. So, anong meaning niya sa malapit na ang Pasko? Ano bang sa tingin mo para kay John Melo, ano yung malapit na ang Pasko? Ang malapit ng Pasko kasi nga po taga-Amerika na ako. So parang ito sa mga OFW, may mahal ka sa buhay katulad ko po ang aking ina, dakilang ina, yung aking mga kapatid na iwan ko sa Pilipinas. Dito, okay. Pag nasa Amerika ako, naiisip ko sana malapit na yung Pasko para sana kasama ko nanay ko, kasi makauwi ka. Ko, ang kasama ko kapatid ko. At kung ikaw naman ang kanta naman ito tungkol sa mga nagmamahal na may mga boyfriend o girlfriend o asawa na nasa Hong Kong o Japan. So long distance relationship. Namimiss nila ang kanilang mahal sa buhay, ang kanilang pamilya, na sana pag malapit ng Pasko sana magkasama sila. So yung kantang yan para sa kanila. Para sa lahat ng mga, of course, tayo naman pag alam mo sa Pilipinas, Sir John Melo, yung Christmas natin dito, pagtungtong pa lang ng Berman, September pa lang. Pasko na agad yun. So, magkaiba ba ang Pasko sa Pinas at Pasko sa Amerika? Magkaiba kasi pag Pasko sa Amerika parang normal lang. Ordinary days. Thanksgiving Day ang kanilang talagang parang Pasko na talagang holiday. So sa atin, Pasko yung pinaka-Thanksgiving natin. Sa kanila, ang Thanksgiving Day yun talagang pinaka-holiday. Pero ang Pasko parang normal na lang. Ano lang, sineselebrate pero hindi katulad ng sa Philippines na masaya, September pa lang, Pasko na. May Christmas decors. Tapos ang Christmas song doon, na pagkakaalam ko, nag-i-start lang December. Dito September 1 may mga tayo naman November nag-start na tayo ng dito sa Love Radio. We played Christmas songs, no. So we hope that masama natin din sa ating Christmas playlist yung kanta mong malapit ng Pasko. Pero bago po yan, of course, gusto nang marinig ng ating mga kaloyal na kabisyo na isang pasample daw mula sa yung awit na naging isang best performance by a new male recording artist ang isang John Melo na for the song Hanap-Hanap Kita. So pwede bang magpasample, Sir John? Okay lang ba? Okay, please take the microphone and kindly check kung tumutunog ba? Yan. Mic check. Alright. Ladies and gentlemen, pasample mo muna kay Sir John Melo sa awiting Hanap-Hanap Kita. Balik, may saya, may ngiti at tamis. Hinahanap-hanap kita, tinatawag-tawag ko ba bawat saglit. Ikaw pa rin ang nais ng puso. Kailan muling madarama ang init ng iyong pagsinta? Sadyang mahal kita, wala na ngang iba. Sa puso ko ay tunay na kailangan kita. Yun, Mr. John Melo. Alam mo yung gustong-gusto ko sa kantang yan, Sir John? Kanta namin yung kanta nating mga kaloyal, 'di ba? Hinahanap-hanap kita. Yan, ikaw lang talaga. Yan ang kanta ng mga kaloyal. Gustong-gusto ko tong kantang to. Salamat soundtrack naman. na po yan ng ating organisasyon ng mga kaloyal. Saka piniplay din yan noong 1992 dito sa 90.7. Hindi lang yung 1992, malamang nung the years na nasa Amerika ka na play at napapakinggan ng mga, lalo na mga tatay, mga uncle natin, mga titos-titas natin yan. But for the meantime, eto na nga, thank you for your pasample, Sir John Melo. Salamat. So kahit nasa Amerika, boses ko hindi na
Praktisado. Oh, yeah. Talagang, basta ang gusto mo lang naman ay itong kanta mong Malapit ng Pasko ay parang i-relate mo or i-relay mo yung message, especially to those ating mga kababayan na OFWs and who are experiencing long-distance relationship. Ayan. So, ngayon naman, Sir John Melo, may konting game lang po tayo. Sige. Ang gagawin lang natin ay meron tayong mga baraha dyan, pero hindi po tayo hindi po tayo magtotong its. Ang gagawin natin dyan, pipili po kayo ng isang card, then kindly read the question, and then sagutin nyo rin po ang tanong. Ayan, pili kayo. Over the past 10 years, what's been your biggest blessing in disguise? Blessing in disguise? Swerte? Swerte mo. Ay, yung aking may bahay na si Dr. Presley Silvestre Melo na dumating sa buhay ko ay para akong tumama sa loto. Aba? Mabait siya talaga. Without her, wala. Talagang blessing ng pagdating niya. Binigyan niya pa ako ng magandang anak na si Zoe Melo. How old is your daughter? 13. She's 13, okay. So, follow-up lang bago po kayo bumunot ng isa pang card. Meron pa? Oo. Kasi, may regret ba ang isang John Melo na hindi mo pinursu yung singing career mo sa Pilipinas? Hindi naman kasi hilig ko lang talaga kumanta ng bata ako. Tapos, kanta ako ng kanta araw-araw kahit sa school. Pero wala akong regret kasi ang singing kasi is my hobby. So kailangan, life must move on. Kailangan mo ng stable na trabaho, career, which is yun nga, dental business sa Amerika. Yun. Kaya mas pinili mo yung na career. Yung pagiging dentist mo, of course, rather than pagiging singer mo. Yes. Ayan, thank you for that answer. May nag-request, pili ka daw sa red card, kahit isang red card. Ayan. What famous person would you want a whole pass to sleep with? Sinong famous? Uy! Teka lang, nag-prepare niya si Uncle Carl Heronimo. Lalaki, sinong gusto kong famous? Babae, makatabi. Babae, siyempre. Wala akong alam na babae na... Wow, kaloyal to si Sir John. Wala akong alam na babae. Okay, wala. Mga lang, sabihin na natin mga crushes lang, Hollywood crushes mo. Or wala rin eh. Wala rin. Hindi ako mahilig manood ng movie. Hindi ako mahilig. So talagang focus ka lang. Lalaki na lang. Gusto ko yung ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Aba! Kasi talagang diehard ako niyan kahit saan siya pumunta. Lahat ng laban niya sa Amerika. Pinuntahan mo? Oo, hanggang sa naging acquaintance friend ko siya, pati si Jinky Pacquiao naging kaibigan. Yun. Kasi kahit sa Texas, lahat. Kahit saan siya lumaban sa Amerika, pinupuntahan at nanonood ka. Nakakapasok ako sa bahay niya, nakakatabi ko siya ng dinner. So, naging kaibigan ko sila. So, Senator Manny Pacquiao. Ayun lang, pwede. Alright. At saka huwag kong kalimutan, sumakay ako ng Grab kanina. Sige, go ahead. Babatiin ko po yung JBE Grab. Ang nag-drive po sa akin ay si Benjamin Tapia Jr. Ayun. Thank you very much sa iyo at sa mga subscriber ko sa J Melo Sports News and Entertainment sa Facebook. Maraming salamat po at ang aking YouTube channel na John Melo Sports News and Entertainment. Abangan niyo po ako dyan. Inulit ko po ang composer na si Jimmy Borra. Thank you for giving the song Malapit ng Pasko. Ayan. Of course, may announcement ka pa. I think may reunion kay mga dentists. Inuulit ko, may reunion kami sa December 18 sa Manila Hotel. So, 1992 College of Dentistry batch. Ayun. Hope to see you, all of you. Yan, so mga dentist natin yan. So maraming salamat po Sir John Melo. Naway na-enjoy nyo yung ating interview ngayon dito sa Love Radio. So kami po ay I'm very honored na nakasama kita. Lalo na lumipad ka pa galing Amerika para lang na ma-interview ka namin dito. Kasi ikaw mismo pupunta ka sa mga laban ng mga sports superstars. Pero dito talagang pinuntahan mo ang Love Radio para sa interview na ito. Thank you so much. October pa lang yata, sinabi mo na eh. Oo, sabi ko nga sa'yo kung everybody's welcome. Okay, so hindi lang po kayo, lahat ng mga artist natin na gustong ibahagi yung mga songs nila para marinig ng ating mga kabisyo, lalo na yung mga kaloyal na tulad natin.
Yan, maraming Thank you very salamat. much. Once again, mensahe mo para sa mga, syempre may mga followers pa rin ng isang John Melo. Ano pong mensahe nyo? Mensahe ko lang po, inuulit ko po yung mga followers ng John Melo Sports News and Entertainment sa Facebook at sa YouTube. Subscribe po kayo dyan. At the same time, yung aking mga kaibigan, pamilya dito sa San Pablo, Laguna, ang mother ko, Letty, Randy, and Lester. At mga kapatid ko sa Amerika, si Ronald, at sa Canada, si Paulette, at aking may bahay, Dr. President Sylvester Melo, Zoe, Justin, and Dustin, mga anak ko po. At the same time, kayo pong lahat ng mga tagahanga ng 90.7 Love Radio, subaybayan po natin Mga po. kabisyo. Yan, salamat Stay tuned, po. Eto na. 90.7 Love Radio. Pakinggan na natin ang awiting malapit ng Pasko. Dahil malapit na nga, Sir John Melo, 23 days na lang. Pasko na. Daghang salamat. Of course, here's John Melo with the song, Malapit na ang Pasko. Live sa Love Radio. Siyempre na naman, parang kailan lang. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Yan po si Steph Curry. Si John Melo Nagula, Basta Sports, J. Melo. Basta Sports, J. Melo. Kabayan, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to this channel.